kumakalat na naman ang usapin ng impeachment. Ba ay kung ganyan nga ay maganda ito sapagkat aabang ito ng marami dahil ang unang-unang titingnan na ano ba ang kahihinatnan nitong impeachment na ito. Ano ba ang grounds for this another impeachment? Kung wala naman, kung panibago, ano nga kaya ito? Hinggil sa bagay na yan, pag-usapan mo natin. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. At ito na naman po ang isa pang panibagong paksa natin pag-uusapan ngayon pong araw na ito. May niluluto na naman pong impeachment. May niluluto na naman impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. And with that, merong reaksyon si Congressman Pulong Duterte. Pakinggan at panoorin muna natin ito. Kwinestyon ni Congressman Paulo Duterte ang umuugong na panibagong impeachment complaint laban sa kapatid na si VP Sara. Duda siyang boses ito ng publiko kahit kapalit umano nito ay porsyento sa 2026 national budget. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay PBBM, may sagot din ng Malacanang. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. Pagdating sa politika, walang libreng pirma. Yan ang paratang ni Congressman Paulo Duterte sa di umano'y inilulutong impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Bago pa man ihain ang anumang reklamo sa Pebrero, huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang desisyong tila niluto umano behind closed doors. Tila hindi naman daw kasi na-consult o nakausap ang publiko tungkol dito. Sa kabila ng mga pahayag ng ilang kapwa niya mambabatas na ang impeachment ay boses daw ng mamamayan. Banat pa nito, mas totoo raw bang kinausap ang administrasyon tungkol dito at ang involvement ng 2026 budget sa impeachment? Una nang nag-hands off ang Malacanang tungkol sa impeachment talks laban sa bise, habang itinanggi na rin ng ilang mga senador na wala raw kinalaman ng budget para mailobby ang impeachment matapos itong iakusa ni Senator Amy Marcos. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion. It's not possible. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano itatanggal? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Wala. Hindi na babanggit si VP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba. Nagiging paranoid. Ipinaalala ni Congressman Duterte sa mga kapwa-kongresista na ang anumang perang ipinangako sa kanila ay pera ng taong bayan at dapat ay ihatid ang maayos na serbisyo sa publiko. Sa February 6 pa ulit maaari makapaghain ng complaint laban kay VP Sara kasunod ng pagdeklara ng Supreme Court sa naunang reklamo sa kanya bilang unconstitutional dahil sa paglabag daw nito sa one-year bar rule nang magsunod-sunod ang pag-file ng mga reklamo sa Kamara. Sinunod ng Senado ang SC ruling at in-archive nila ang complaint laban sa kanya na mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Samantala, hindi lang daw si VP Sara ang posibleng humarap sa impeachment complaint. Una nang sinabi ni Representative Edgar Erice na isang potential impeachment complaint ang posibleng harapin din ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang betrayal of public trust bilang isa sa mga ground nito. Hindi muna pinangalanan ni Erice kung sino ang maghahain ng complaint laban sa Pangulo. Agarang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, unsubstantiated ang pahayag na ito at nananatili raw committed ang Pangulo sa mga aksyong mararamdaman ng mga Pilipino. Hindi raw binibigyang bigat ng administrasyon ng mga haka-haka o political maneuvering. Nirerespeto raw ni PBBM ang existing constitutional processes at naniniwala siyang ang magiging trabaho ng Kamara ay sumasandigan sa katotohanan at batas. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionario News Channel. Ang isang dapat na tingin ko ay kailangan buklatin dito sa usapin nito. Una, totoo ba na yung mga pumirma doon sa unang impeachment ay may kapalit na pera? Ito ba'y pinapayagan ng batas? Kailangan bang may kapalit na pera para pumirma ka sa isang kaso? Ngayon, ano ba ang sanction o ano bang pwedeng gawin dito? Hindi ba ito pwedeng imbestigahan din ng mga otoridad?
Diba? Hinggil sa legalidad itong mga pangyayari na ito. Ngayon, kung pwede lang yun, tanong, saan galing yung perang ipinamigay? Diba nga? Bakit kulang na ang pera ng taong bayan? Nawawala yung mga project, nawawala din ang salapi. Ngayon, kung totoo na ito, yung itinatanggi nila na maaaring may kaugnayan ito sa budget, palagay natin ito ay may katotohanan. Sapagkat naalala mo, yung ilang mga congressman ay nagsabi na talagang isang pirma ay sa impeachment ay merong kapalit. Yeah. In this case, di natin lang po ng kapalit. Maaaring pangako para sila sa cut o kaya ay doon sa porsyento sa budget sa 2026. Yun ang medyo kailangan natin bantayan. Pero sabi nga, ganyan naka-desperado itong pangag na administrasyon na ito. Kailangang masira nila itong mga Duterte para sila ay manatili sa pwesto. Kasi after PBBM, ay susunod naman dyan ay itong si Tambaluslos. Di ba nga? So yung tao na yan, ay pipilitin nilang iupo bilang presidente. Kaya kailangan, para mangyari yun, kailangan walang kandidatong Duterte. Yun ang masakit. Wala dapat kandidatong Duterte. Paano? Lagawin nila lahat. Ipatatakip sa ICC, kakasuhan. Pag na-impeach kasi yan, matik, hindi ka na makakaplik sa anumang trabaho, sa anumang posisyon sa gobyerno. Unless na i-reconsider yan ng Supreme Court. Ganon. So, bagay na talagang the purpose is to kill. Tama lang. Dapat ituloy-tuloy ni Congressman Pulong Duterte ang kanyang pag-question. Bantayan niya ito. Sa Kongreso, bantayan niya. At ng kanyang mga kasamahan sa Duterte Bloc. Kahit na minority sila at minority, iilan lang sila, ay kailangan magkasundo sila para sa pagbabantay din. Para nung sa ganun, ay merong haharang, may kukontra. But of course, doon sa plano ng paghahain naman, ang plunder case laban sa presidente, ng impeachment case laban sa presidente, kailangan din dito ang taktika. Maraming salamat po at sumayin niyo sa namang episode ng ating programa dito sa YouTube. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sa exit sa Suwabi Komentarista sa YouTube. Ron Ramos po, hanggang sa mga susunod na episode ng programang patuloy na gumigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.